Ganito po kasi mga kababayan, bukod kay Bato na inaresto ngayon at kunwari may sabina, no? Pero may sabina naman talaga siya kasi maraming nag-complain sa kanya ng mga pamilya ng mga war on drug victims. Bukod doon, sinurpresya siya ng warrant sa ICC. Mga kababayan, si Bantag nasa red notice na. Si Bantag nasa red notice, pati si Harry Roque. Mga kababayan, ito mauubos lahat ng DDS dito ng mga politician, mga kababayan. Nasa red notice na si Bantag at saka si Dumlao at si Harry Roque. Unahin muna natin ito mga kababayan, itong si Bantag at si Dumlao. Ayan mga kababayan. Ryan, paano makakatulong yung red notice ng International Criminal Police Organization sa pagtugis ng mga otoridad kina Rafael Dumlao III at Gerald Bantag? Malaking tulong sa pagtugis ng mga otoridad ang red notice na ipinalaman sa pamamagitan ng International Criminal Police Organization laban kay dating Police Colonel Rafael Dumlao III at dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Ayan na, nasa Interpol na. Ng Secretary John Remulla, mas lalawak na ang isinasagawang paghahanap sa dalawa sa tulong na rin ng foreign authorities. Aminado ang kalibin na nahihirapan ng mga otoridad sa pagtugis sa dalawang high-profile personalities dahil sa dami ng lugar na maaaring pagtaguan nila. Bukod pa dito ang malaking posibilidad. May reward po kasi mga kababayan itong si Dumlao, 1,090,000. Ito namang si Bantag, 2 million sa ulo. Ngayon mga kababayan, nasa red notice na po sila ng Interpol. Nako po, patay kayo. Dumaalang pa ito sa backdoor upang makalabas ng Pilipinas. Number 1, we have 7,000 islands. Diba? Number 2, we have a porous border down south. Number 3, yung mga taong hinahanap namin, maraming pera yan at maraming paraan. Si Atong Ang, muntik na tayo talaga namin nahuli. Alam mo, maniwala na sana ako sa'yo, John Vic. Puro ka muntik na. Saan? Unang sabi mo, muntik na. Pangalawa, si Atong Ang nandun pala sa ibang bansa. Ano ba talaga? Diba? Sa command conference sa Kapwa Remulla kasama ang mga opisyal ng National Police, inamin ito na nataasan niya ng boses ang ilang opisyal dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nahuhuli ang nagwawala na siya. Sa batas. Nagwawala na siya mga kababayan. Kasi bakit? Napuputukan na siya eh. Marami na kasing tao ang nawawalan ng tiwala kay John Vic Remulla at nawawalan ng amor sa kanya. Bakit? Pagpalakihan ng katawan, papugian, andun siya. Pero sa trabaho niya, ni isa, halos ilang taon na siyang nagserbisyo. Ni isa sa mga wanted sa Pilipinas, kaliit-liit ng Pilipinas, hindi mahuli-huli. Diba? Sabihin mo 7,107 islands tayo meron. Diyos ko naman, gaano ba kalaki ang Pilipinas para mahirapan kang hanapin? Hindi nga. Ano bang ginagawa ng otoridad natin? Kalaki-laki ng pondo ninyo. Yung mga high-profile criminal, hindi nyo mahanap-hanap. Diba? Pero pagka nag-post ka dyan na patayin si Marcos, nahuli-huli ninyo. Utot ninyo. Ito pa. Medyo nagtakas na ako ng boses, diba? Ito naman yan, diba? 200,000 kayo, hindi nyo makahanap. Tatatlong tao, hindi nyo mahanap, diba? Nadidismaya na. Sabi ni John Vic, mga kababayan, 200,000 daw yung mga kapulisan natin, hindi daw mahanap-hanap yung otoridad. Alam mo, sa totoo lang, John Vic, manguna ka kasi. Pangunahan mo kasi. Hindi kasi po pwede yan. Yan din ang mahirap mga kababayan. Yan din kasi ang mahirap Dapat kasi, pag kumuha tayo ng isang political servant or magserbisyo, halimbawa, hindi, mahirap, ito, para sa akin mga kababayan, sana mag-gets nyo Mahirap kasi bumoto ka ng senador or kongresista nang hindi abogado o walang alam sa batas. Bakit? Ano bang trabaho ng senador? Gumawa ng batas, kailangan may alam ka sa batas. Ano bang trabaho ng kongresista? Ganun din, part of legislative. Part of legislative, gumawa ng batas, may alam sa batas, sanay sa galawan ng batas. Pero pag bumoto ka ng isang kongresista o senador na dating boksingero, dating artista, dating action star, pag nanalo yan, putang ina, anong gagawin?
Yan ang mahirap kasi sa mga Pilipino eh. Bubuto ka ng mayor. Oo. Tapos sasabihin, wala po akong alam. Di ko po maalala, Mr. Chair. Oo. Tapos ginawa mong mayor. Lumaki lang po ako sa farm. Oh, putang ina, anong mangyayari sa iyong lalawigan? Anong mangyayari sa serbisyo? Kaya sabi ko sa inyo, kapag kumuha ka ng isang presidente, ang isipin mo yung marunong mag-English, yung kahit saang lugar isabak, nakikipagbakbakan lumalaban sa sagutan, hindi yung kukuha ka ng presidente, tapos mag-ipa-explain anong masasabi mo sa pandesal. Ang pandesal hindi ordinaryong palaman, tanga, hindi palaman ang pandesal, tinapay yun. 'Di ba? Kaya yan ang mahirap sa ating mga Pilipino. 'Di ba? Magtatalaga tayo ng tao na hindi naman natin alam kung ano ang skills, 'di ba? Hindi nyo ba alam 'yan, mga kababayan? Mag-a-apply ka bilang janitor. Tapos hindi ka marunong gumamit ng map. Sige nga. Kailangan pag mag-apply kang janitor, make sure na may karanasan ka. Mag-apply ka pagiging doktor, tapos dati kang sundalo. Putang ina, paano mo operahan yung pasyente mo kung sundalo ka noon, tapos magiging doktor ka? 'Di ba? Yan ang mahirap, mga kababayan. Yan dapat ang isa sa ating pagkakatandaan, 'di ba? Ngayon, sisihin ngayon ni John B. Cremulya kung bakit hindi mahuli-huli ng otoridad. 200,000 sila diyan na otoridad na para magdampot ng mga high-profile kriminal. Paano mo madampot? Paano mo mahuli kung mismo ang head ninyo, ang head ninyo ay hindi gumagalaw at hindi alam kung anong gagawin. Mahirap kasi tignan nyo nga si Melvin Matibag. Nakita nyo, ginawang NBI. Pero tignan nyo, siya mismo lumulusob, siya mismo sumusugod. May dalang armas. Biruin nyo, abogado yan, diyan sundalo, pero anong ginawa niya? Nag-training, may bit-bit armas, may Armalite, sumusugod. Kasi NBI siya eh. Diba? Ganyan dapat. Gagawa ka ng isang head mo dyan, magtatalaga ka ng isang, magtatalaga ka ng isang tao sa isang ahensya, tapos hindi naman match yung action niya. Diba? Tignan nyo si Melvin Matibag. Abogado yan. Pero anong ginawa? Kapag may operasyon, ayun, may Armalite dala, naka-bulletproof, kumpleto sa gear. Kasi yan ang trabaho niya eh. Putang ina, magiging DILG secretary ka, tapos may inuna mo pa yung magpapalaki ng katawan at magpapogi. Tapos umasa ka lang din naman pala sa mga pulis kung paano hulihin. Mag-training ka, di ba? Sabayan mo yung mga pulis. Kung anong ginagawa ng mga pulis, kailangan mag-training ka din. Kasi bakit? Head ka nila eh. Biruin mo, hindi ka ba nahihiya? Utusan mo yung pulis, arestuhin mo yan, barilin mo yan, katayin mo yan. Pero pag ikaw gagawin, hindi mo alam gawin. Kasi wala kang karanasan. 'Di ba? Tama ba ako, mga kababayan? Kaya sa susunod, kapag bumoto tayo ng politiko na gusto nating maging DILG secretary, magiging NBI, ganito, ganyan, 'di ba? Make sure na marunong. Make sure na may alam, may karanasan. Yan ang mahirap, mga kababayan. Diba, mga kababayan? Katulad nito, kakapasok lang na balita. Sabi ni Attorney Melvin Matibag ng NBI Director, pabayaan na lang daw yung mga DDS na nagrally kasi pagkain nila yan. Sagutan, no? Yung mga DDS, nakipaglaban si Matibag, pabayaan na lang daw. Pangkain nila yan. Bayad sila dyan eh. Dapat ganyan. Ganyan ang itatalaga ninyo, yung lumalaban. Diba? Biruin nyo, hinahamon siya ng mga DDS sa labas, Hinahamon ng mga DDS si Matibag. Pag gumawa dapat kayo, magtalaga sana kayo ng tauhan sa gobyerno. 'Di ba? Make sure yung alam yung function eh. Mahirap kasi ganito, mga kababayan. Ako naranasan ko naman na magtrabaho sa fast food. Alam niyo, unang pasok ko sa fast food, hindi ako naging manager agad eh. Una kong trabaho,
Bago ka maging manager, tagahugas kang plato eh. Tagalinis ka ng sahig eh. Taga-mop, tagaligpit ka ng plato, tagapunas ka ng lamesa. Pag na-memorize mo na lahat yan, tagalinis, taga-mop, tagapunas ng tagahugas plato, doon ka naman sa counter. Paano ka gumamit ng POS? Magbayad, magsukli, mag-itemize at mag-liquidate or mag-inventory. Pag nasanay ka na lahat dyan, tsaka ka na mag-apply for managerial position. Hindi yung wala kang alam, tinilaga kang ganyan, tapos aasa ka lang din sa mga, ay naku. Mga kababayan, kaya ngayon, ang nangyari, sinigaw-sigawan ngayon ni Junvic Remulla, yung mga pulis. Kasi ang sabi niya, kadami-dami ninyo, hindi nyo man lang maaresto itong si Bantag, si Dumlao. Yung mga high-profile criminal, hindi nyo man lang mahuli-huli. Paano ba naman kasi nila mahuli kung ang pinuno nila, pinaka-head nila, hindi naman nauuna kasi hindi din alam, di ba? The Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa itinatakbo ng paghahanap sa mga tinaguriang high-profile wanted persons. Kahapon, nakapagtaas na siya ng boses sa briefing dahil sa tinagal-tagal ng panahon, bigo pa rin ang mga otoridad na matagpuan sina Charlie Atong Ang, dating Bureau of Corrections Chief Gerard Bantag at former Police Colonel Rafael Dumlao. Kanina, bahagyang nabuhayan ng loob si Remulla nang i-anunsyo na mayroon ng red notice ang International Criminal Police Organization laban sa 3. Bunsod nito, hinamon niya ang mahigit 200,000 pulis na gamitin ang lahat ng kanilang kakayahan para matunton ang mga kugante. Medyo binaudya ko na yung mga pulis natin. Sabi ko, 200,000 kayo. Ano ka man di nyo kaya hanapin 3 tao lang, di ba? Gayahin, alam mo sa totoo lang, Secretary John Vic, gayahin mo kasi si Matibag. Hindi porket direktor ka lang sa opisina ka lang, nakaupo papugi ka lang. Pangunahan mo kasi, sumabak ka kasi sa mga operasyon. Di ba? Kung may nire-raid, may hinuhuli, pumunta ka kasi mag-bulletproof ka doon, magdala ka ng armas, kalaki-laki ng katawan mo eh. Di ba? Kaya sa totoo lang, mga kababayan, walang nangyayari. Hindi ka katulad kay General Torre. Pag binigyan ka ng posisyon ganyan, pangunahan mo. Si Matibag, wag mong sabihin si Matibag, hindi naman pulis yan. Abogado yan eh. Bakit sumusulong siya kapag ka may raid o kapag ka may mga pinupuntan? Katulad yan, sinusugod niya doon sa Senado si Bato. Andun siya kahit winardak niya. Hinamon pa nga siya ng mga DDS doon, Di ba? Dapat ganun eh. Puro kasi kay papreskon eh. Yan ang mahirap sa inyo eh. Umaasa kayo sa mga inuutusan ninyo. Dapat nga, para kay si Sara Duterte, tignan nyo Vice President ka ng Pilipinas pero umaasa ka sa mga staff mo. Kita mo yan? Vice President ka ng Pilipinas pero yung gumagawa ng trabaho mo, yung mga staff, di dapat nga yung sahod mo bilang Vice President, pasahod mo lang sa staff mo yan eh. Yung secretary mo na lang gawin mong VP Bakit? Kasi secretary mo gumagawa sa trabaho mo tapos ikaw puro kalakwatsa. Yan ang mahirap. Tapos ngayon, pag tinanong, kinantsawan ka ng taong bayan, asaan yung ginawa mo, asaan yung achievement mo? Wala. Bakit? Wala eh. Alam mo, pinaka napabilib ako ng mga tinalaga ni BBM, si Torre, si Bantag. Si Bantag, si Matibag. Si Matibag, si Torre, yan yung nakita ko na hindi mo masasabing, hindi ka magsisisi, no? Kung ako si BBM ngayon, ito yung masasabi ko ako nung naging presidente ko, nung tinalaga ko yan si Torre, di ako nagsisisi, di ako pinahiya yan eh. Yan si Matibag, nung tinalaga ko yan bilang NBI director, hindi ako nagsisisi, hindi ako pinahiya yan eh. Pero ito si John Vic Remulla, nung ginawa kong DILG, wala pa achievement eh, walang nahuli ni isa eh. Hindi mo naman pwedeng sabihin, ikaw ang rason, kaya nahuli si Digong. Hindi, kay Trillanes yun eh, kay General Torre yun eh. Wala kang achievement may pakita eh. Kaya kung may plano kang tumakbong presidente, walang boboto sa'yo. Hoy! Kung tatakbo kang presidente, walang boboto sa'yo. Bakit? Wala eh. Diba? Diyos ko, mga kababayan. Kaya tignan nyo, si Bantag, at saka si, nasa red notice. Pati si, mga kababayan, pati si Harry Roque, mga kababayan. Si Bantag,
at saka si Dumlao, no? Ito naman si Harry Roque, mga kababayan. Ito ha. Si Bantag, si Dumlao, si Harry Roque, nasa red notice na din, mga kababayan. Ito nakalagay dito. Decision on Interpol red notice bid versus Harry Roque out soon. No, sabi ni John B. Cremulya, Interior and Local Government Secretary John B. Cremulya said that the Philippine government is expecting an imminent decision from the International Criminal Police Organization or Interpol on its request to issue a red notice against former presidential spokesperson Harry Roque. Ayan na nga, mga kababayan. Red notice. Si Bantag, si Roque, at saka si Bantag, si Harry Roque, at saka si Dumlao, no, nasa red notice na, mga kababayan. Kaya mauubos talaga sila, mga kababayan. Diyos ko, sana si Trillanes na lang gagawin yung DILG, kasi si Trillanes may karanasan yan pagiging sundalo eh. Pagdating sa mga taktika sa arestuhan, sa hulihan, alam ni Trillanes yan eh. Alam niyo, sa totoo lang, ang laki ng pondo ng DILG Hindi niyo ba maggawa ng paraan yan kung paano, saan makita si Dumlao, saan makita itong si Bantag, tsaka si Atong Ang? Hindi niyo ba magawa ng paraan? Di ba ang laki ng assets niyo? Di ba ang laki ng mga confidential pondo ninyo, yung mga intelligence fund? Wala ba kayong ganon? Hoy. So yun lang mga kababayan, yung ating reaction, no? Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, no, hanapin natin dito, mga kababayan, yung another, bago tayo mag-end, mga kababayan, tignan muna natin yung update, no? Baka may update na naman sa Senado, no, patungkol dito sa kaguluhan na naganap, no, sa ayan. Live kasi ito, mga kababayan, no. Ayan, may 2,000 watching dito sa website po ng DCMM. ICC. So I think yun po yung mas mahalagang kumpirmasyon. At Hanapin natin, mga kababayan, live ito, SMNI, nasa Senado sila. Ayan, napuno ng mga kababayan. Napuno ng mga DDS ang harap ng Senado sa live ng SMNI. Puno ng mga DDS. Mga general, hindi kalaban yan. Mga PNP daw, hindi kalaban yan. Baka pag pumunta si Trillanes dyan, dudumugin din si Trillanes dyan. Diyos ko. Tandaan nyo yan ha. Kung ngayon pa nga lang si Bato, sinugod na ang Senado. Tandaan ninyo sa impeachment ni Sara, kapag imikos-mikos nyo yan, hindi kayo makalabas buhay dyan sa loob ng Senado. Si Bato pa nga lang ngayon napuno na kayo dyan Tandaan ninyo sa impeachment ni Sara, pag binaboy ninyo yung impeachment ni Sara dyan, lalong-lalo na kay Cayetano, nako, sabi ko sa inyo. Yan ang mahirap, mga kababayan. Sana, Nanay Minda, hello po. Sana sa impeachment trial ni Sara sa Senado, ayusin nyo yan. Kasi mahirap na. Nako, lulusubin talaga kayo ng taong bayan dyan. Diyos ko, ayusin nyo yan. So, yun lamang po mga kababayan. Maraming salamat po, no, sa inyong lahat. No, at mag-ingat po kayo at magandang gabi po, no, sa inyong lahat. Walang tulugan, mga kababayan, itong mga senador nasa loob pa rin ng Senado until now. Walang tulugan. So, yun lang, mga kababayan. Maraming salamat.